Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, ahon 15 pa rin tayo. At sa pagkakaalam ko is day 2 tong battle na to. Husky versus Batang Rebelde. Halata naman kasi wala nang boses si Boss Arik dito. At sa pagkakatanda ko, parang ito muna bago yung laban ni M-Site. Kalimutan ko na. Okay, nakalimutan ko na. Basta ahon 15 day to tong battle na to. So Husky versus Batang Rebelde. Ang natatandaan ko lang is nag-joke dito si Husky. So ayun. Proceed na tayo guys. Proceed na tayo. Husky versus Batang Rebelde. Wag natin patagalin to. Game. 2 minuto dapat! Husky! Game. Yo! Batang Rebelde? Pangalan pa lang, pangbakbaka na yung dating. Panalo ka sana kay Tipsy D kung hindi siya magaling. Nasaan si Marvin? Nasa CR! Sabog yung tiyan sa kakatawa. Dalin sa ER! Pag narinig mo yung BR! Maaalala mo yung cycle. Hindi pangalan mo tinatawag. Brr! Makina ng tricycle! Mula sa multis, Okay. punches, Tangina, parody. Pinarody ni Husky dito yung linya ni Tipsy D kay BR, no? Ano yung bersikulo ba 'yon? Basta hindi ako nakapunta nung laban na 'yon. Sayang. Nung hindi ako nakapunta nung event na 'yon. Yun yung may Jos Vicente, Philos Lord Manuel, yun ata yun 'di ba? So yun, basta ano yun, ang main event nun is Tipsy D versus Batang Rebelde. At na-review na natin yung battle na yun. Sobrang dikit ng battle na yun para sa akin. Kumbaga, either way, no? Kung nanalo si BR doon, okay din, 'di ba? Ayun. Yung umpisa ni Husky, parody yun sa linya ni Tipsy D nung laban niya kay BR. hindi pangalan mo tinatawag. Brr! Makina ng tricycle! Mula sa multis, punches, reference kanyang gamay. Random bars na kahit kanino pwedeng i-apply. Masasabing sa tagal, nakahanay na sa veterano. Ang masakit without respect, stepping stone na lang ng bago. Laban mo kay Manda, reverse hypnotism. May kwintas pang dala. Siya yung nakatulog, okay gets, may pahilik-hilik pa siya. Natutulog, nakatayo, ginising pa sarili niya. Bilang MC, X to, bilang gwardiya, pwede pa. Galit sa knockout lines, pero gawain din ang pack shit. Ahon 13, Royal Rumble nyo, may sinabi doon si Bagsik. Gender reveal ni Lil Strokes, itim confetti nun. Tapos banat mo kay Manda nung gender reveal siya, black yung ribbon. Anyong sayo. Pag sila bawal, pag ikaw pwede. Baka matay ang mas mabisa na rebelde sa sarili. Putang ina na ito, pag nagsusulat to, hindi mawawala yung
bayag, napasubo, puwitan, lakas. Kaya ba Marvin Arias kadikit nung ari yung as? Putang ina neto, may pa-gym-gym ka pa? Kala mo talaga pang bodybuilder. Tinititigan mo lang naman yung titi nung spatter. Para-paraan si Marvin. Ayos din. Ano ba talaga apelyido mo, ha? Agustin? Huwag kayong pupunta sa gym kung saan to nagtatrabaho. Wala silang alam gawin, kundi manloko at manggancho. Yung rules and regulation nila doon, hindi pang tao. Pagkalahati lang yung bayad, kalahati lang yung macho. Kalahati lang ba? Kalahati lang yung macho. Gago. Wala siyang million views. Yan ang setup niya parate. Defense mechanism sa susunod na aatake. Paano magiging all gods ang di tumatanda? Ayan ang sabi. Paano nung nagtawag yung GL, alam mong di ka doon kasali? Gusto niyo ng bars mula sa farm? Ayaw niyo yata eh. Masahol ka pa sa sisiw. Ikaw ay kulang pa sa hatch. Hoy, usapang breeding lang sa pen, di tayo magka-match. Boy, putang ina neto, pagpatay to, pwede na sa bat. Choy, pangkatay lang na klase. Time. Gago putol. Ayaw nga. Ayun nga pala, sabi ko nga sa inyo, sa pagkakatanda ko, nag-joke si Husky eh. So ito pala yun. Round 1 pala yun. Hindi ko na masyadong matandaan. No? It's been 4 months. Round 1 pala nag-joke si Husky. Akala ko round 2 yun or round 3. Okay. Una sa lahat, hindi niya na-close ng maayos yung round 1. Malaking factor din yun kasi nakukuha na ni Husky yung momentum. So, mag-agree man kayo o hindi, review video natin to, pero para sa akin, nag-uumpisa ng makuha ni Husky yung momentum niya. Doon sa although maganda yung maganda yung umpisa niya yung parody ng linya ni Tipsy D. Okay yun eh. Kaso akala ko makukuha na niya yung momentum doon pero hindi. Kumawala ulit yun. Tapos nag dead air. Tapos nakuha niya ulit yung momentum nung nasa kalagitnaan na. Tapos papuntang ender, hindi niya pa na-close ng maayos. So ang daming naging istorya. Kumbaga kung nagda-drive ka, pahinto-hinto ka kasi ang daming hams or ang daming lubak sa dinadaanan mo. Ganon yung performance niya. Kasi hindi siya makaarangkada. 'Di ba? Nung paarangkada na siya, nagkaroon naman ng lubak sa daanan niya kaya nag-minor ulit. Ganon yung performance niya. Nung paangat na siya, naputol, nag-choke. 'Di ba? So ayun, para sa akin maganda sana eh. Maganda sana yung umpisa niya, ang ganda ng energy. Pero nawala. 'Di ba? Natawa ako dun sa kalahating bayad. Kalahati lang yung macho. Ititigan lang yung yung bayag ng spatter. Tangina. Nakakatawa yung mga ganong jokes ni Husky eh. Actually doon niya nakuha yung momentum eh. Kaso yun nga, hindi niya na-close ng maayos tong round 1. Kaya yun, pakinggan natin. BR. Ito, pwede na sa bat. Choy, pangkatay lang na klase. Time. Tapos na? Natalo daw ako kay Tipsy D kasi magaling siya. Naalala ko na naman kung gaano ako nabuwisit. Paano hindi ako matatalo? Ang kalaban ko si Tipsy D. Tsaka lahat nung bumili ng ticket. Comeback niya yun eh. Tapos ginagaya mo pa siya. Yung chainsaw, ginagaya mo, par. Pilit naman, para ka namang si Harlem, pilit lang yung R. Gago. At oo, tinalo ako na shit, fuck you. Yun, okay game?
Ako'y natalo sa huling dalawa kong battle. Pero binigay ko yung todo, kaya sarili hindi ko sinisisi. At yun ay nakatadhanang mangyari sa sasapitin mo ngayong gabi, kaya huwag kang magpa-easy-easy. Kasi na 5-0 ako ni Tipsy, 5-0 rin ni Creeply. Ngayon sa gutom kong bumawi, uuwi kang 50-50. Okay. Pero di ba ang 40 mo ay magpatawa? Kaya ang nakakatawa ay may nagsabing mirror match daw tong battle natin kasi pareho tayong balanse na makata. Pero paano ka naging well-rounded kung pagdating sa teknikalan, yung mukha mo mahaba? Tapos, ang baho pa nito ang puta. Kung maaamoy nyo lang, mapapaayaw ka talaga. Ang angas mo no? Mukhang buwan ka na, amoy araw ka pa. Pero wag kayo, feeling sikat pa yan sa kanila. Akala mo siya yung kumanta ng My Game. Hugis buwan ka na, feeling star ka pa. Tangina. Hugis buwan ka na, feeling star ka pa, lumalaki na talaga ang ulo nitong may blank brain. Kaya 88 beses kitang hahatawin ng ulo, 88 beses kitang hahatawin ng tubo sa bungo mo hanggang sa magkaroon ka ng headache na may max pain o itong Moonstar 88 times kung bibigyan ng migraine. At speaking of migraine, Okay, Moonstar migraine, oo nga okay. pala, hindi nga pala tayo. Kabilang sa mga old god. Kasi ako, young rebel, at ikaw, old dog. Na walang may-ari, kaya yung buhay nagkandaleche-leche. At ngayon bibigyan kita ng amo na pwede kang turuang mag-play dead ng permanente. Kasi kung usapang disiplina, mas may disiplina pa sa'yo yung aso kong si Pochi. Kasi pag sinabi kong sa CR ka dumume, sa CR yung dumudume pare. Itong asong to makalat kasi isipin nyo, dun pa sa motos nagtae. Hindi ka nag-prepare kay Shaboy? All 3 rounds, puro wak na freestyle? Tangina pare, that's your worst day. Ako nung battle ko kay Antonym sa Motos at kay Senseiya sa Encuentro, mas pinaghandaan ko pa yon kaysa sa sarili kong birthday. Kaya hindi lang sa kataas-taasang liga nang uuga yung mga baon kong bars at wordplay, kasi kahit sa underground makikita nyo kung nangyayanig kasi itong hinahatid ko earthquake. Kaya huwag kang paaso-aso sa akin kundi tatamaan ka ng right at left hand. Mas malakas pa toyo ko kay Enigma at ngayong ikaw yung inabot, hindi na magiging safe yan. Pauulan na ng suntok sa muka at pag nag-iba na yung hugis ng face niyan, itong husky manghihiram ng muka sa aso? Hindi. Ikaw mismo yung ulo mo mismo yung ilalagay ko sa aso na parang si K-Ram. At anong sasabihin mo? Na hanggang ngayon yung prime ko nakatago pa rin? Well, sige, patunayan mong ganun ka-predictable. Pero huwag kayong mag-alala. Makikita nyo rin yung prime ko sa susunod na ahon. Ahon 64. Pero dinaan ko lang sa biro kasi siguradong aaray ka. Nawala pa ako sa 100% ng kaya kong gawin pero sadyang pamatay na. Tingin nyo, insulto yun para sa akin? Pues dapat na kayong maalarma kasi kung di kayo natatalo, nauuga kayo sa rapper na wala pa sa kalingkingan ng prime niya. Okay. Yung meron lang akong gustong i-highlight dito. Yung pagpuna ni Batang Rebelde dun sa nagkalat daw si Husky kay Shaboy sa Motus. Ginamit na yun ni Creeply sa kanya. Tama, 'di ba? Tama, Creeply versus Husky sa sa Vuelta sa pagkakalam ko. Yung rebat ni Husky doon is yung yung tutorial yon ng paano maging tanga, 'di ba? Pinanood mo o tanga ka. 'Di ba? 'Yon. So naalala ko pa, 'di ba? So tama doon 'yon So para sa akin hindi na bago para sa akin yung angulo na ginamit ni BR sa Shaboy, Motus, 'yan. Napanood ko rin yun Buti na lang napanood ko muna yung Husky vs Shaboy bago ko napanood yung Creeply Husky. Kasi may ganung reference. Pero yun, regardless or nevertheless, Batang Rebelde yun, 7-6 na score. Round 1 ni BR, may konting slip-ups pero nakabawi naman siya along the way. Tapos, yun, technical yung mga patawan ni BR, hindi pa to yung ine-expect kong mga jokes niya. Alam ko may mas marami pang jokes na parating. Nakalimutan ko na yung battle na to ayun. Sa round 1 naman ni Husky, wala Sabi ko nga, hindi siya makaarangkada. Nawawala-wala siya sa momentum.
nawawala-wala siya sa track eh. So ayun, I think malinaw na Batang Rebelde 'yon sa sa content, sa writtens, sa performance, sa mas kwede lang si Husky. Pero hindi niya kasi natapos ng maayos eh, 'di ba? Kaya yun, BR 'yon para sa akin. 7.6. Ganun lang muna kababa. Mabaho daw ako. Yung gantong amoy siguro sa lugar nyo hindi pa tumatagos. Mamahalin yung pabango ko. Yung tatak nun, Yugo Boss. Si Tipsy di daw, yung big fish na di matinik, word fillet. Bilang komedyante, ganun yung joke na iniiwasan kong masay. Kaya anong low waist? Dapat high waist, Kaloy Alde ang yung swag. Para ikaw yung lalabas pag may nagtatawag ng ogag. Kasi gago to. May nakaaway to sa Cavite. Yung puting van, hinarangan niya. Singit ka ng singit ah! Nagmamadali ka ba? Nagreklamo pa sa barangay. Natandaan niya daw yung plaka. Bukod pa doon sa harapan, may nakasulat daw na ambulansya. Pati si Pakundo, gusto pang agawan ng papel. Kuya Kebso, paki-zoom, tignan mo, nakalapel. Nunal ba yan o micro-mic? Tingin nga, ay putang ina mo, naka-dashcam yung muka. Tain na, may jowang OFW. Sarap ng buhay, padepe-depende. Habang yung jowa nagpapakabayani, siya naman parebe-rebelde. Baog na nga LDR pa, lungkot naman ang situation. Parang charging pin yung tite, iniiyot na lang yung cellphone. Love, patingin ako love, kaya maglulo ako love. Sige na. Ay, ang taba talaga love. Basa-basa pa. Tayo na, batuta. Habang hawak niya yung batuta, yung satisfaction ibang level. Sabay hawak ng pamunas, may tatak, stay rebel. Batuta, stay rebel. Putang ina, parang painting ni Michelangelo. Dalawang titing nagtagpo sa dalawang magkabilang mundo. Grabe yung concept, tsaka yung meaning. Ang galing. Putang inang clothing yan. Pambading. Punta naman tayo sa kanta mo na 70 views 2 years ago. 135, 278, 114, king ina mo. 365 days per year, abonado pa yung track. Alam mo sa sarili mo kung gaano kakawak. Napaisip din ako, kaya pinakinggan ko na rin. Unang banat pa lang nung lyrics, pen di Sara pen. Puta, yan ba yung epekto ng nanay tatay mo? Hindi tayo close pero pwede kang mag-open kung gusto mo. Nasaan na yung grupo mong ulik bangon? Wala na, hindi na nakabangon, ulit ba na lang yung meron. Tangina, langit at lupa, nagsaklob, tilang mundo, pasan mo na. Napakaraming katanungan nagtatanong sa isip niya. Huwag mo isisi sa magulang kung ba't naging rebelde ka. Kaya sira pamilya mo kasi ikaw anak nila. Okay, tangina, hindi ito yung ina-expect kong Husky ah. Ito, real talk, medyo na-disappoint ako sa performance ni Husky nung live at saka ngayon syempre. Kasi syempre, si Husky finalist siya ng Isa Buhay 2023. And ang makarating sa finals ng Isa Buhay is hindi biro, 'di ba? Inaanap ko yung Husky na yung totoong Husky. Actually kasi yung Husky na lumaban sa Isa Buhay, nag-adjust siya eh. Hindi yun yung Husky na hinahanap ko eh. Alam mo yung Husky na cool lang? Yung Husky na jokes kung jokes. Yung Husky na lumaban sa quarantine. Yung Husky na lumaban before pandemic. Yung mga ganong Husky. Diba? Kaya si Husky, isa yun sa mga paborito kong battle MC when it comes to jokes. Diba? Kasi
quality talaga. Yan sila yan eh. Nabanggit ko na to before. Yan sila yung mga favorite ko na joker dito sa liga. Sila Cripley, sila Jonas, sila Sinyo, ayan si Husky. Diba? Sila yon. Pero ngayon parang nag-iiba na yung performance ni Husky. Hindi ko alam kung ayaw na ba niya bumatel, 'di ba? Pero 1 and 2 ineffective si Husky dito. Okay? BR. 70 views lang daw yung kanta ko. Bitch, I don't care. Kaya konti yung views nun kasi yung kanta ko di mo sinishare. Tapos mamahalin daw yung pabango. Ang lupit naman ng hugot mo, boss. Yung amoy, yugo boss. Yung muka, taguro bros. Pero 2011 pa lang nandito na ako. 2024 na. Pero hindi ko masisisi si Enigma. Kasi bukod sa aking mga deadling talata at heavy na bara, ako'y friendling makata. Kaya dun sa head, di ako basta-basta matatanggal na parang dreads ni Benji Rayala. At kung anong sipag at disiplina ko noon, ginawa kong ×2. Kaya hindi lang skills, tumaas din pati yung aking IQ. Bit-bit yung mentalidad ni Kobe, kaya tumaas yung value. Pero di na to number 8 na Mamba, kundi number 8 na Kaiju. Habang ikaw... Uy, ganda nun. 8 na Mamba, 8 na Kaiju. So sa mga nakarelate doon. So it's Kaiju number 8 na anime. Sayang no, bitin 'yun no. Pero sabi ngayong taon daw yung yung season 2. July. Alam ko July eh. Sabay sila nung solo leveling or ng Sakamoto. Di ko alam eh. Basta may kasabay eh. As Sakamoto kasi ang solo leveling October ata this year, 'di ba? Abangan natin 'yon. Pero di na to number 8 na Mamba, kundi number 8 na Kaiju. Habang ikaw, hindi man lang tumaas yung level kung tutuusin, ikaw pa rin yung aso ni Tyke na kung anong iutos niya, agad mong susundin. Yung level ng pagiging wolf, hindi mo nagawang abutin, pero kahit mag-evolve ka tuluyang maging lobo, mas madali ka lang paputukin. Nice. Kasi ito'y kagubatan. At ako'y tagatugis. Mag-evolve lobo, madaling paputukin. So lobo na wolf, tsaka lobo na balloon. Pinag-ano niya 'yan. Ang paputukin. Kasi ito'y kagubatan. At ako'y tagatugis ng mga asong nang uulol lang sa eksena. Hindi man ako tanyag sa inyong gunita, ngunit ako'y dalubhasang mga ngaso, pinaghalong conflict at keja. Kaya gagawin ka ngaso-sena? Hindi. Yung laman mo, chachap-chapin ng hinay-hinay, at dahil illegal ang dog meat sa Pilipinas, ihahatid kita sa suki ko ng walang kaingay-ingay, kasi kung di nyo alam, ako yung supplier ng aso sa pares ni C9. Pero ang lupit ng mga bars niya kanina no? Talagang kakaiba. Check mo messenger mo, idol, pinagmumura kita. Alam niyo yung mga influencer na nagmamarunong kaya nagmumukhang tanga? Parang ganun lang din siya. Kasi sabi niya kay Invictus, telekinetic, pinauga, pati mental telepathy, patay ka pa rin sa aking zone of intellectual property. Zone of intellectual property? Can you elaborate? Sorry kasi I can't reciprocate. Pinagsasabihan po tao, knock-knock. Zone of intellectual property. And if you're only using me to feed your fantasy, you're really not in love, so let me go. I must be free. Asan yung zone of intellectual property? Ewan ko sa putang inang yan. Tangina, zone of intellectual property ang puta. Nanggagago ka ba, tol? Di ba magsasaka ka? Dapat nire-reference mo kalabaw at asarol. Tsaka nung isa buhay finals, wala siyang magandang opensa. Puro lang siyang depensa, yun ang aking natatandaan. Tulad ng sinabi niyang, anong sasabihin mo? Tamod ko si Serdeo? O di ba? Nagiging defensive para maprotektahan yung pinauso niyang kabaklaan. All 3 rounds, puro ka lang depensa. Di ba nakakatanga lang? Hindi naman siya player na si Ian, pero bakit? Puro sanggalang. Ooh, at anong sabi Ian mo sanggalang, nun? nice. Ito na ang taon kung saan komedyante naman ang magkakampyon. Tapos all 3 rounds, nagseryoso at nagdrama. Kaya yun, buhay siyang nilagay
buhay siyang nilagay sa kabaong ni Invictus nung gabi na yon. Nakakatawang lumabas ka pa ng kahon para lang mailagay ka sa kahon. Ooh! Di mo kasi ginamit yung 40 mo Nice. at di umubra yung tactics mo, pre. Di mo binalanse yung rounds mo at kaya ka nabigo, pre. Kapag seryoso ka sa stage, ang awkward mo tignan. Parang katanang walang bigote. Pero seryoso, siya yung husky. Pero ako yung underdog sa battle namin ngayong gabi. Kasi talo na ako kung usapang delivery at stage presence ay guarantee. Kaya kahit yung mga bars at jokes ay mas speak ko properly, patay pa rin ako sa yung zone of intellectual property. Okay. Ang daming laro ni BR dito. Yung unang-unang napansin ko dito yung lobo na wolf tsaka balloon na lobo. So ang ganda nun. Yung pag himay niya sa line marking. Yan, yung line mark niya sa yung zone of intellectual property. Maganda rin 'yon. Mas maraming linya si BR dito na masasabi ko nga kumonekta kay Husky compare kay Husky na kumonekta kay BR. Gaya nga nasabi ko, hindi ito yung Husky na ina-expect ko. Gaya nga ni BR, gaya nga ng sabi ni BR, 'di ba? Sabi daw ni Husky na ito yung taon na magkakampi yung mga komedyante pero all 3 rounds nagdrama. 'Di ba? So, yun nga yung inaasahan natin, yung Husky na komedyante. 'Di ba? Pero nag-switch si Husky ng ng style eh. And para sa akin mas effective si Husky sa dating style niya. 'Di ba? Actually, to be honest, kayang-kaya ni Husky i-clown to si BR eh. Pero sa ibang way niya inaatake si BR ngayon. And para sa akin yung style na pinapakita ni Husky, hindi yun na enough para matalo ang isang BR. At nakita niyo naman kung ano yung performance ni BR dito. 'Di ba? Although technical 'yon, pero marami siyang mga punchlines, marami siyang mga actually may mga jokes pa rin na naliligaw pero still kumokonekta 'yon. 'Yun, 'di ba? Kitang-kita naman na lamang si BR dito in terms of returns tsaka performance. Okay? So round 1, 7-6, round 2 bigyan natin ng 9 points si CBR dito. Malakas yung second half ng round 2 niya. Doon nagkaroon ng dikit-dikit na na punto haymakers yung round 2 ni BR. Akala ko i-8 ko lang pero marami talaga siyang marami siyang linya na para sa akin pasok talaga. So yun, bigyan natin ng 9 and 7 kay Husky. So that's 13 points for Husky and 15 naman kay tama ba? 9-7, 16, sorry. 7-6 tsaka 9-7. So that's 16 to 13, up by 3 points. Okay? Round 3. Puta, pinapayuhan pa ako tungkol doon sa finals. Gago ka ba? 3 beses kang sumali, mag-finals ka muna. Gago ka ba? Ang dami mo nang sinubukang style. Kaya for me, you're so incredible. Bukod tanging battle MC na yung laban disposable. Tangkiligin nyo naman kasi. Maawa naman kayo. Parang kasalanan pa kasi natin kung ba't siya nagkaganto. Napanood ko nung nakaraan habang siya sasaksakin kita. Kaliwat kanan hook. Tapos kay Boss Arik lilingon. Nagpapasikat yung bata tapos ikaw nag-cellphone. Ang harap-harap ang inisang tabi. Makaramdam ka naman kasi. Underrated lang yung term pero wala talagang pake. Tanga na may igagaling ka pa. Need mo lang magkasakit. Tanga na. Tsagain mo lang, malay mo sa 2068. Huwag kang panghihinaan, pare. Kahit nanghihina ka na. Hanggat gusto mo yung ginagawa mo, ang tanong, gusto ka ba? Kung sa liga merong GOAT, eto GOAT, kasi mahinang nilalang. Greatest of all time, malalaspag ka lang. Maling PDD yung na-target, kaya di sumikat tong gonggong. Yung may hawak ng baby oil, si President Digong. Tayo na,
Wala akong dapat patunayan o agawin na momento. Laban mo pang sarili lang, laban ko para sa tao. Kaya wag mo akong yayabangan kahit anong sabihin mo. 20% ka lang ng ambag ko sa ligang to. Kaya lang ha. Tayo, ayan. Yeah. Kasi walang humor, walang karisma. Napakahirap mong i-market. Ni minsan di ka naging rason kung bakit ang mahal ng ticket. Kapag ikaw yung nasa line-up, okay pang mag-Jollibee. Di tulad ko, talagang saya ang dulot ko sa family. O alam mo kung ano yung family? Ganon bumili si Ngongo. Family. Tangain na. 13 taon. Yung peace of mind wala pa ata. Panghawakan mong rebelde ka, dyan ka makukulata. Kung kabisado mo yung cue, alam mo yung tirang di bahala. Parang Efren legendary kahit pa tawaging bata. Kaso bobo nga, may galit lang kaya tumapang. Tangin na, bata o rebelde, sigurado yang gagapang. Putang ina. May galit lang kaya tumapang. Mapabata o rebelde, sigurado yang gagapang. Mistulang na molestya tong leche, patay. Ang hatol ay bitay, malaeche, garay. December na naman, taon mo ay lilipas na naman. Puta, December na naman, panahon mo ay lilipas na naman. Taliwas kasi ang isip kaya napapag-iwanan. Aktibo nga subalit, mananatili ka na dyan. Pagtanggap na lang ang kulang, kapalaran mo na yan. Parang ako. Wala, hindi talaga to yung in-expect kong husky. Okay. So naalala ko na yung yung reaction ko na ito nung napanood ko to nung live. Sobrang talaga, na-disappoint talaga ako doon kasi syempre talo siya kay Creeply 'di ba? Talo siya kay Creepy sa buwelta. So syempre ina-expect ko babawi. 'Di ba? Since Batang Rebelde, babawi rin to. Ina-expect ko talaga magiging salpukan yung battle. 'Di ba? Pero tangina hindi ito yung husky na ina-expect ko talaga. May dami niyang jokes dito. 'Di ba? Yun lang. Tuloy tayo kay BR. Game? Tricycle driver nga to dati. Ang lupit. Kinakabisado yung mga pasahero, nag-iipon pa ng data. Kaya makita niya lang yung mukha mo, alam niya na agad kung tagasang face ka. pero ngayon, bigla siyang nagkaroon ng negosyo. Bakit? Kasi meron siyang sugar mommy. Real talk, matandang milyonaryang nadaan lang sa pambobola niya. Ngayon, buwan-buwan na lang nag-aabang ng sustento, tang ina mo, batugan ka. Menopause na nga, ginagatasan mo pa. Kaya para hindi ka na pamarisan dapat sa'yo, matodas na. Kaya 45 sa aking kaliwa at 37 sa aking kanan. Pag pinagsama, 82. Gun bars, hindi. Yun yung edad ng matrona niya. At napakinggan ko yung intro mo kay Creeply. Sabi niya, walang pakesa ng hate. Pikit sabay gitnang daliri, parang nagme-meditate. Ganito ka mag-meditate? Paano yun? Inhale, exhale. Ang peaceful mo mag-meditate. Pero seryoso, kundi dahil sa isa buhay, hindi mo makakalaban si Apex na nagbigay ng spotlight sa karir mong malapit ng pumanaw. Nung nasinagan ka ng kanyang kasikatan, yung fanbase at views mo biglang umapaw. Kaya yung karir mo ay sa solar panel natin maihahalaw kasi di yan magkakaroon ng liwanag kung walang enerhiya nung haring araw. At anong ginawa mo nun? Naghubad at nag-make-up sa gitna ng rounds ni Apex. Palibhasa, ikaw ay bitch inside. Sa panlabas, mukhang lalaban ng suntukan. Pero halata mong nagdi-disguise kasi ang gusto mo talaga, i-anal sex ka ni Apex deep inside. Habang ako, nawala nung 2018, pero bumalik ng quarantine. 2 taon na bakante, pero di nakitaan ng bakas ng pangangapa. Sinupalpal ko pa si Akata ng freestyle ko na talagang tumatatak. Ni hindi naghirap sumabay sa pagbabago ng battle rap, patunay na kayang-kaya kong mag-adapt. Kaya ilang taon man akong hindi maging aktibo, alam niyong hindi pa rin pumapalpak. Kaya kapag ako'y nagpapagpag ng kalawang, mga tipak ng ginto yung bumabagsak. Nice. Habang ikaw,
tipak ng ginto yung bumabagsak. At minsan na tong nagmahal ng bakla nang hindi niya namamalayan. Nagkaroon siya ng jowang transgender na ang tunay na pangalan ay Carlo. Pero ang pakilala sa kanya, Caroline. Itong si Lynn, may-ari ng isang butika at para hindi mabisto yung tunay niyang kasarian, yung pagtatalik hindi niya binibigyan ng pansin. Isang araw tumawag si Husky, sabi niya, Lynn, kailan mo ba ako patitikimin? Atat na akong ikaw ay maangking. Dahil sa pagmamahal na bulag ka sa katotohanang may lawet, yung gusto mong kantutin, may lawet, yung gusto mong kantutin, putang ina, next bar na nga lang. Naalala niyo yung fake choke ni Marco? Naalala niyo yung fake choke ni Poison 13? Okay. O ikaw yung mas maraming views kasi sikat at nakilala ka lang bilang makatang naghubo. At dahil ikaw yung mas sikat, pangalawang battle pa lang nasulat na yung kamatayan mo, nakupo. Kaya nga nag-antay sa wala si Gregor kasi may pagkakamaling nabuo at ikaw yung may pangalang na ilagay sa death note ni Marcong Bungo. Pero sino tingin yung mananalo, GL or Vitrum? Sa totoo lang, mahirap malaman kung sino yung mananalo sapagkat pareho silang bihasa sa ginagamit nilang estilo. Kaya kahit sino pwedeng mag-uwi ng titulo at maging alamat. Ang importante, hindi lang kami, kundi pati kayo, naging bahagi at saksi sa kasaysayang magaganap. Kaya kahit sino man ang mag-champion, panalo na tayong lahat. Yo, Jack, gising mo ba? Tang ina. Hindi rin naka A-game si BR dito. May choke rin siya dito. Yung 1 and 2 ay 1 and 3 parehas kung bibigyan ng 7-6 na score yun in favor of BR. Round 2 yung pinakamalakas ni BR. Pinakamalinis naman ni Husky yung round 2. 1 and 3 nagkaroon siya ng choke. Ito di ko na patatagalin yung explanation. All 3 rounds bibigay ko yun kay Batang Rebelde. Para sa akin mas maraming kumokonekta kahit papaano, 'di ba? Kahit papaano mga punchlines ay si BR. Kay Husky kasi yun, sloppy, chokes, stutter, slip ups, ineffective, maraming dead air. Ang dami, halos lahat ng negative na kay Husky. Although kay BR may mga dead air din siya, may mga chokes din siya, may mga slip ups, may mga stutter, pero still nakakabawi at may mga linya na pumapasok kay Husky. 'Di ba? So that's the difference. Yun lang, ganoon lang kasimple. All 3 rounds bigay natin kay BR yon. So 6-7-6. So that's 19 points for Husky. Kay BR naman is 7-9-7, 14-23. So 23-19. Ano lang? Dikit lang. 4 points lang. BR. The 10, Las Piñas. Magingay pa. Batang Rebelde versus Husky. Maging klaro naman, pero di naman klaro. Batang Rebelde. Horado, klaro naman, pero di naman klaro. Batang Rebelde. Panalo ko ngayon pero feeling ko kailangan kong bumawi sa susunod. Sa totoo lang para sa akin medyo makalot yung laban nila pero binasi ko na lang sa mas para sa akin mas handa Batang Rebelde. Yun lang, ganoon lang kasimple. Overall na lang, binoto ko si Batang Rebelde. Mas malinis yung performance niya kumpara kay Husky. Si Husky may mga, parang magugulat ka na lang, biglang tapos na pala yung round. So, ayun, overall, Batang Rebelde. Binoto ko si Batang Rebelde. Mas buo yung idea. Tsaka yung mga napapalanding niya na mga punchlines tsaka setups, tsaka feeling ko na na-pressure sila kasi sila yung sumunod kay Sendlock tsaka kay Jonas. Pero ayun, Batang Rebelde. Ayun, 30 nga pala. Ayun, Batang Rebelde versus Husky. Binoto ko all 3 rounds, kabuuhan na lang. Binoto ko si Batang Rebelde. Although parehas silang yun nga, hindi nila nakukuha yung crowd siguro. Yun nga, sobrang hirap higitan nung yung naunang battle siguro sa kanila. Tapos parehas silang may stumbles, chokes, mga stutter, ganon. Pero may mas tumatama dito si Batang Rebelde. So, yes. Batang Rebelde, yan. Ayun, di ba? So, sabi ni 30, mas may tumatama nga. Yun nga rin yung naging basis ko eh. Parehas silang hindi naka A-game, parehas silang
below average para sa akin. Pero sa performance nila, sa ratings nila, may at least matamang linya si BR compare kay Husky. Yun lang. Gawin lang kasimple. So, di ko na patatagalin. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.